Abala si Lian sa mga trabaho niya sa sarili niyang opisina. Tinuon niya na lang ang oras niya sa mga trabaho niya para hindi niya maalala si Santino. Napatingin siya sa cellphone niya nang makita niya na namang may tumatawag dito. Alam niyang si Santino ang tumatawag dahil kahapon pa ito tumatawag sa kanya pero hindi niya sinasagot. Paano niya nalamang number to ni Santino? Dahil sinagot niyang tawag nito kahapon at sa boses pa lang ni Santino ay kilalang kilala niya na ito. Ayaw niyang makipagkasundo kay Santino. Kung makikipagkita man siya kay Santino, wala silang ibang pag-uusapan kung hindi ang tungkol sa annulment nilang dalawa. Alam naman ni Lian na gagamitin lang siya ng mga lusero para mapalapit sa mga Villafuerte. At sigurado siyang magbabago ang pagtingin nila kay Santino oras na malaman nilang siyang asawa niya. Ayaw niya namang gamitin ng pamilya niya si Santino pagkatapos makatanggap nito ng mga masasakit na salita mula sa pamilya niya. Bumukas ang pintuan niya pero nakatuon pa rin ang atensyon niya sa mga papeles na binabasa niya. Napahinto na lang siya sa ginagawa niya nang magsalita ang kanyang ama. Katigasan pa rin ba ng ulong paiiralin mo? Ngayon lang ako humihiling sa'yo. Ngayon lang ako nanghingi. Ngayon lang ako lumalapit sa'yo, Lian. Hindi mo pa ba kayang ibigay yon? Hindi mo malang ba maisip na ito na ang kabayaran mo sa mga pagpapagamot ko sa Lola Elsa mo? Ganun ba katigas ang puso mo para hindi mo malang magawang magsakripisyo? Galit na sigaw nito. Blanco namang nakatingin si Lian sa mga mata ng kanyang ama. Kahit ilang dekada niya nang nakakasama ang pamilya niya, hindi pa rin pala niya kilala ang mga ito. Handa pa rin pala siyang ibigay basta makakabuti sa pamilya nila. Paano kung mga sindikato nang humingi sa kanya? Ibibigay pa rin ba siya ng kanyang ama? Kahit na alam nilang malalagay sa panganib ang buhay niya? Iniwas ni Lian ang paningin niya at nanatiling kalmado. Ibinalik niya sa mga trabaho niya ang paningin niya. Wala siyang ganang makipagtalo. Hindi naman sa nagmamalaki siya dahil nasa likod niya si Santino. Pero ayaw niya lang idamay si Santino sa gulo ng buhay niya, lalo na't manggagamit ang pamilya niya. Napalunok si Lian nang hampasin ng kanyang ama ang lamesa niya. Pilit niya itinatago ang takot na nararamdaman niya, lalo na't ngayon niya lang nasaksihan na magalit ang isang Warren Lucero. Tinignan ni Lian ang kanyang ama, gumuhit ng mga litin nito sa leeg at namumula na rin ang mukha niya dahil sa galit. Nagmamalaki ka na ngayon dahil alam mong may isang taong makapangyarihan ng gusto ka? Gusto ko nga ba niya? Sigurado ka bang gusto ka ni Mr. Villafuerte? Paano kung may nagawa ka lang sa kanya at ikaw ang sinisingil? Huwag kang magmalaki sa akin, Lian. Anak lang kita. May diing sad ni Warren. Ramdam mong galit sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kung ganun nga yun, handa ka pa rin ba, Dad, na ibigay ako at hayaang pahirapan ng mga Villafuerte? Sagot niya naman. Nagsalubong ang mga kilay ni Warren. Ang ibig bang sabihin ng kanyang anak ay may kasalanan to sa mga Villafuerte, kaya binabalikan siya ngayon? Si Lian ba ang dahilan kung bakit gustong i-cancel ng mga Villafuerte ang partnership ng mga negosyo nila? Tumayo ng diretso si Warren at seryosong tinignan si Lian. Anong kasalanan na nagawa mo sa mga Villafuerte, lalo na sa CEO, para i-cancel nilang partnership nila sa atin? Tanong ni Warren. Pero hindi sumagot si Lian. Diretso lang din siyang nakatingin sa mga mata ng kanyang ama na namumula pa rin sa galit. Tell me, Lian, anong nagawa mo sa kanila? Bakit kumpanya ko ang kailangan magbayad sa kung anong nagawa mo sa CEO ng VLG? Hilaw na natawa si Lian. Ngayon naman ay iniisip ng kanyang ama na may nagawa siyang hindi nagustuhan ng CEO ng VLG. Kaya dinamay ang kumpanya nila. Lalo namang namula sa galit si Warren dahil sa pagtawa ni Lian. Nakakuyom ng kamao niya at kung hindi niya lang siguro anak ang kausap niya, baka nasaktan niya na to. Kung hindi lang pinagbantaan ni Santino si Warren na wag nilang sasaktan si Lian, baka nasampal niya ng anak niya. Do you really want to know what is their reason for canceling our partnership in their company? Why don't you ask him instead para malaman mo? Baka magulat ka, Dad, kung sino talaga sa atin ang may kasalanan kung bakit gustong i-cancel ng VLG ang partnership sa kumpanya mo. Seryoso ring wika ni Lian, nanggagalaiti sa galit si Warren. Pero ano nga ba ang dahilan ng VLG para i-cancel nila ang partnership sa kumpanya nila? Kumalma na si Warren saka siya humugot ng malalim na buntong hininga.
Sa ayaw at sa gusto mo, Lian, makikipaghiwalay ka sa asawa mo. Ako na magpapahanap sa kanya at kung kailangan kong idaan sa dahas para pumirma kay sa annulment nyo. Gagawin ko. Pagbabanta ni Warren, pero ngumisi lang si Lian. Siguro kung hindi niya pa alam ang tunay na pagkatao ni Santino, baka mag-alala siya at unahan niya ang kanyang ama para hanapin to. Pero dahil si Santino Tuazon at si Zephyr Villaferte ay iisa, hindi niya kailangan mag-alala. Baka mag-alala pa siya para sa kanyang ama dahil hindi nito alam kung sinong kinakalaban niya. Umalis na si Warren sa office ni Lian. Pinagpatuloy naman ni Lian ang mga ginagawa niya. Tama bang inasal niya? Pakiramdam niya sa ginagawa niyang paglaban at pagsagot sa kanyang ama ay nagmamalaki na siya. Wala talaga siyang balak na makipagkasundo kay Santino. Magtitiis na lang siya sa ugali ng pamilya ng kanyang ama kaysang gamitin ng pamilya niya si Santino. Samantala naman, isang linggo nang naghihintay si Santino sa sagot ni Lian. Ilang beses niya na rin itong tinawagan pero hindi ito sumasagot. Muling ibinaba ni Santino ang cellphone niya nang hindi sagutin ni Lian ang mga tawag niya. Kailangan niya na bang puntahan ito sa kumpanya nila o pumunta na lang siya sa bahay ng mga losero at sumama sa dinner nila? Pagpasok ni Lian sa kusina nila ay naabutan niyang umiinom ng tubig si Enzo. Hindi niya alam kung babalik na lang ba siya sa kwarto niya o hindi na lang papansinin si Enzo. Babalik na lang sana siya sa kwarto niya nang bigla siyang sinukin. Nauuhaw na talaga siya lalo na't katatapos niya lang mag-exercise. Bakit ang aga pa lang ay nandito na sa bahay nila si Enzo? Iinom ka ng tubig? Tanong ni Enzo sa kanya. Hindi na lang sumagot si Lian. Saka siya nanguha ng baso at kukuha sana ng panibagong tubig sa fridge nila nang harangin siya ni Enzo. Hawak-hawak ni Enzo ang isang lagayan ng tubig. Isinahod na lang din ni Lian ang baso niya. Ramdam niya nakatingin si Enzo sa kanya pero hindi niya ito tinignan. Pasensya ka na pala sa lahat na nagawa ko sa'yo. Pasensya na rin sa inasal ko sa'yo noong anniversary ng kumpanya ninyo. Malumani na saad ni Enzo. Nang mapuno ang baso ni Lian, ay tumalikod na siya kay Enzo sa kanya ininom ang tubig at nilagay sa lababo ang ginamit niyang baso. Are you still mad at me? Pasensya na sa pagiging gago ko, Lian. Masyado lang kasing mataas ang confident ko na mapapatawad mo ko. Oras na nahuli mo kami ni Trixie. Pero nagkamali pala ako. Kung alam ko lang na yun palang magiging dahilan ng paghihiwalay natin. Sana hinintay na lang kita. Hilaw na lang na natawa si Lian. Asshole spotted. Nilingon ni Lian si Enzo at takma na sana siyang magsasalita na makita nila si Trixie. Hindi na naman maipinta ni Trixie ang mukha niya dahil magkasama na naman si Lian at Enzo. Sinasadya mo ba talaga, Lian, na magkita kayo ni Enzo? Sinusundan mo ba siya? Napapairap na lang si Lian sa pagbibintang ni Trixie sa kanya. Trixie, tama na yan. Wala namang kasalanan si Lian. Nagkataon lang na nakita kami dito sa kusina. Pag-aawat ni Enzo kay Trixie. No, alam kong sinasadya ni Lian na magsalubong ang mga landas ninyo. Dahil mahal ka pa rin niya. Sabihin mong tama ako, Lian. Bakit ba hindi mo na lang layuan ng fiancé ko? Magpapakasal na kami ni Enzo at tanggapin mo na lang na wala na kayo. Nag-aapoy na naman sa galit si Trixie kahit na maaga pa. Blanco tila wala namang pakialam na nakatingin sa kanila si Lian. Bakit hindi mo itago sa loob ng saya mo ang fiancé mo para hindi makalapit sa akin? Itali mo rin sa leeg mo para hindi makawala sa'yo. Wala akong pakialam sa relasyon yung dalawa. Aniya naman siya umalis ng kusina. Naiwan naman si Trixie na naiinis sa kanya tinignan si Enzo ng masama. Do you still love her? Tanong niya. Hindi naman sumagot si Enzo. Si Trixie ang nag-alok sa kanya na magpakasal na sila at dahil ayaw niyang masirang magandang relasyon ng pamilya niya sa pamilya ni Trixie, wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Tama na ang pagtatalo natin. Uminom lang naman ako ng tubig at wala naman kaming pinag-uusapan ni Lian. Wala kang dahilan para magalit kay Lian. Kung nakita mo man kaming nag-uusap, sa akin ka magalit. Malumani na saad ni Enzo sa kanya hinila palabas ng kusina si Trixie. Samantala namang pinahanap ni Sonia ang babaeng pinakasalan ng anak niya. Nag-request siya ng marriage certificate at dahil malaki ang impluwensya niya, wala siyang kahirap-hirap na makakuha ng marriage certificate ng anak niya. Lian Lucero? Who is she? Kunot noong tanong ni Sonia habang nakatingin siya sa pangalan ni Lian sa marriage
certificate nila ni Santino. Nasa loob siya ng sasakyan at kasama niyang personal driver niya. Pinahanap niya kaagad kung sino si Lian at ngayon ay naghihintay na lang siya sa pagdating ng kinuha niyang detective. Nang makapasok ang detective, sa loob ng sasakyan niya ibinigay nito kaagad ang hawak-hawak nitong folder. Binuksan naman yun ni Sonia at nandun ang mga picture ni Lian. Siya po si Lian Lucero, anak ni Warren Lucero. May partnership ang mga business niyo. Base sa nakuha kong impormasyon, tungkol sa pinakasalan ng young master ay anak ito ng kabit. Bunsong anak siya ni Mr. Lucero. 5 taon pa lang si Miss Lucero nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit na kanser. Nakatira siya sa bahay ng mga Lucero, kasama ang lola niya, ang ina ng kabit ni Mr. Lucero. Wika na detective, nalukot ni Sonya ang papel na hawak niya dahil sa inis. Magpapakasal na lang siyang anak pa ng kabit? Gusto niya bang ilagay sa kahihiyan ng pamilya niya? Ito ang kinahuhumalingan niya ngayon? Higit na mas maganda naman si Bianca sa babaeng to. May magandang karir at nagmula sa kagalang-galang ng pamilya. Ano bang pinakain ng babaeng ito sa anak ko? May diin na saad ni Sonya. Hindi matanggap ng isang bastarda ang pinakasalan ng anak niya. Hinilot ni Sonya ang sentido niya. Ito ba ang ganti ni Santino sa panloloko ni Bianca? Kung isa nga lang itong paghihiganti, posible pang maikasal si Santino sa ex-fiancé nito. I need to do something, Ania. Let's go. Utos niya sa driver niya. Pinuntahan niya kaagad si Lian sa kumpanya nila. Nang malaman niya kung saan ang office ni Lian, ay dumiretso na siya kaagad doon. Gulat na napatingin si Lian sa taong bigla na lang pumasok sa loob ng office niya na wala man lang katok. Kunot-no niya itong tiningnan dahil hindi niya naman ito kilala. You're Lian? Matari na tanong ni Sonya. Buong tapang namang sinalubong ni Lian ang mga mata ng taong nasa harapan niya. And who are you? Tanong niya. Napatingin si Lian sa inilapag ni Sonya sa lamesa niya. Alam niyang cheque yon pero hindi niya alam kung para saan. Ikaw ang asawa ng anak ko? Sapat na ba ang 10 milyong piso para hiwalayan mo na siya at layuan? Magiging prangka na ako sa'yo. I don't like you for my son. Tanggapin mo na yan habang mabait pa ako sa'yo, saad ni Sonya. Ibinalik naman ni Lian ang paningin niya kay Sonya. So, ito ang ina ni Santino Villafuerte? Ani ni Lian sa isip niya. Napabuntong hininga na lang siya. Nagkakamali po kayo ng nilapitan, Mrs. Villafuerte. Kung may dapat man kayong kausapin, ang anak niyo yon. Sagot niya naman na ikinakunot ng noo ni Sonya. Sinasabi ba ni Lian na si Santino pa ang naghahabol sa kanya? What do you mean? Nagtatakang tanong ni Sonya. Mrs. Villafuerte, ang anak niyo po ang kailangan niyong kausapin. Kung gusto niyong maghiwalay kaming dalawa, padalos-dalos na desisyon lang kung bakit kami naikasal. Hindi naman talaga namin kilala ang isa't isa. I am willing to sign our annulment basta makikooperate lang din ang anak ninyo sa akin. Sagot ni Lian. Panandali ang napataas ang kilay ni Sonya. Hindi naman pala mahirap kausap si Lian. Sinasabi mo bang ang anak ko pa ang naghahabol sa'yo? Hindi makapaniwala niyang wika. Kalmado lang naman si Lian. Just talk to him. At kapag pumayag siya, saka niyo ako kausapin. Aniya pa. Natigil sila sa pag-uusap nang biglang magring ang phone ni Lian. Alam niyang si Santino kaya sinagot niya kaagad. Hindi naman siya nagsalita kaagad. Hanggang kailan mo ko iiwasan? Let's talk. Motoridad na saad ni Santino. Kilalang kilala ni Sonya ang boses na yon at alam niyang ang anak niya ang tumawag kay Lian. Let's end this. Let's file our annulment. Diretsong sagot ni Lian para malaman ng babaeng na sa harapan niya na gusto niya na talagang makipaghiwalay kay Santino. Nanatili namang tahimik si Sonya. Let's talk, Lian. Makikipag-usap ako sa'yo kung magpa-file tayo ng annulment natin. Putol ni Lian. No. Mabilis sa sagot ni Santino. Sumakit naman ang ulo ni Sonya dahil sa sagot ng kanyang anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikipagkita si Lian kay Santino. Hanggang ngayon pa rin ay kinukulit siya ng kanyang ama para nang sa ganun ay makapagsimula na ulit sila sa mga panibagong project.
Nilalaro ni Lian sa mga daliri niyang hawak niyang ballpen. Iniisip niya kung ano bang kailangan niyang sabihin at gawin kay Santino para pumayag na itong mag-file sila ng annulment. Napayuko naman si Lian habang sabu-sabunot ang buhok niya. Siya ang nag-alok kay Santino na magpakasal sila, tapos siya rin ang mangungulit kay Santino na mag-file na sila ng annulment. Papayagan ba silang mag-file ng annulment kung wala naman silang sapat na dahilang ipapasa sa korte? Bumuga ng hangin si Lian. Kinuha niya ng mga papel na nasa gilid ng lamesa niya at tinuon na lang doon ang atensyon niya. Nang matapos ang maghapon na yon, ay dumiretso na siyang umuwi sa bahay nila. Naabutan niyang nasa sala si Trixie at Enzo na nanonood. Alam niya namang may malaking TV sa loob ng kwarto ni Trixie, pero bakit sa sala pa nila napiling manood? Hindi niya na lang pinansin ang mga ito. Dumiretso na siya sa loob ng kwarto niya. Palihim namang sinundan ni Enzo ng tingin si Lian. Ibinaba ni Lian ang bag niya sa kama niya, saka siya dumiretso sa veranda. Naalala niya na naman si Santino. Naupo siya sa sofa, saka siya tumingin sa kawalan. Napabuntong hininga siya nang maalala niya ang pagpunta ni Mrs. Villafuerte sa office niya. Talagang hinanap at pinuntahan pa siya para lang sabihing hiwalayan at layuan niya si Santino. Mukhang hindi rin naman siya matatanggap ng pamilya ni Santino, kaya para saan pa kung ipagpapatuloy nilang pagpapanggap nila? Ayos ka lang ba? Ilang araw nang malalim ang iniisip mo ah. Naagaw ang atensyon ni Lian na magsalita ang lola niya. Naupo naman ito sa tabi niya. Ano bang gumugulo sa isip mo nitong mga nakaraang araw? Tanong pa ng kanyang lola. Nakokonsensya naman si Lian dahil wala na siyang oras sa lola niya. Kailan ba ulit ang check-up mo, lola? Pag-iiba niya ng usapan. Huwag mo kong alalahanin at huwag mong iligaw ang usapan nating dalawa. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw, malalim ang iniisip mo. Naaalala mo ba si Santino? Bahagya namang natawa si Lian. Bakit naman naisip ng lola niya na naiisip niya si Santino? Hindi naman siyang iniisip ko, lola. Tanging sagot niya. Talaga? Hindi ka naman ganito nang dumating dito si Santino. Kung hindi si Santino, si Enzo ba? Binabagabag ka ba ng mga alaala niyong dalawa? Tanging buntong hininga lang naman ang narinig ni Elsa sa apo niya. Apo, hindi naman siya ayaw ko kay Enzo, pero sana maalala mong ikakasal na siya kay Trixie. Hindi naman siyang iniisip ko, lola. Wala naman rin akong pakialam sa kanila ni Trixie. Okay lang naman sa akin kung magpapakasal silang dalawa. I'm just this past few days. Don't worry about me. Hindi ko naman sisirain ang buhay ko nang dahil lang sa lalaki. Ang laki ng mundo, lola. Maraming lalaki dyan. Pagbibiro niya pero ang mga mata niya'y bakas ang lungkot. Kilalang kilala na ni Elsa ang apo niya. Alam niya kung kailan masayang apo niya at alam niya kung hindi. Apo, kung ano man ang kinakaharap mong problema ngayon, pwede mo naman yung sabihin sa akin. Kung nahihirapan ka namang makisama sa pamilya ng daddy mo, okay lang sa akin kung aalis tayo. Malakas pa naman ako at kaya kong sarili ko. Nilingon ni Lian ng lola niya, sa kanya hinawakan ng kamay nito. Lola, like what I said po, I'm fine. Hindi tayo aalis. Nawala na sa atin si mama nang dahil sa sakit. Ayoko namang pati kayo kunin sa akin ang sakit ninyo. Konting tiis lang po, lola. Sinisimulan ko naman ang small business ko. Kapag unti-unti yung umangat at kaya na kitang ipagamot, hindi na natin kailangang umasa sa pera ni daddy. Alam ko namang nahihiya rin kayo sa kanila. Konting tiis na lang po, okay? Nakangiti niyang saad. Tipid lang naman ang umiti si Elsa at hinihiling na sana ay magtagumpay ang apo niya sa lahat ng tatahakin nitong landas. Naagaw ang atensyon nilang dalawa nang may pumasok na katulong. Ma'am Lian, pasensya na po kung pumasok ako sa kwarto niyo. Pinapatawag po kayo ni Sir Warren. Nasa office po siya ngayon. Wika ng katulong saka to umalis. Nagtataka namang tinignan ni Elsa ang apo niya. Napapansin kong ilang araw ka nang kinakausap ng daddy mo. Pinipilit ka pa rin ba niyang makipaghiwalay kay Santino? Ipinagkakasundo ka ba niyang ikasal sa ibang lalaki? Nag-aalalang tanong ni Elsa. Ako nang bahala dito, lola. Aniya, saka siya lumabas at nagtungo na sa office ng kanyang ama. Naabutan niyang umiinom ito ng tsaa habang may hawak-hawak na mga papeles. Nang maramdaman naman ni Warren ang pagpasok ni Lian, ay ibinaba niyang lahat ng mga hawak niya. Close the door. Utos niya, ginawa naman ni Lian, saka siya naupo.
Kung pipilitin niyo pa rin ako na makipagkita at makipag-usap kay Mr. Villaferte, I'm sorry, Dad. Hindi ko gagawin yon. Wala akong ginawang mali o kasalanan para isisi niyo sa akin ang pag-cancel ng VLG sa partnership niyo. Seryoso at blanco niyang saad. Napabuntong hininga naman si Warren. Hindi niya akalain na darating ang araw na makikiusap siya sa anak niya. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Bilang isang ama tumihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi mo pa rin ba ako pagbibigyan sa isang kahilingan ko? Ito lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Ang partnership natin sa mga Villafuerte ang pinakamalaking partnership natin sa lahat. Kung mawawala yun, malaki rin ang mawawala sa atin. Yun bang gusto mong mangyari? I am willing to help you, Dad. Pero hindi sa ganitong paraan. Handa kayong ibenta ako sa taong hindi nyo naman nakilala at kahit minsan hindi nyo pa nakikita. Naikuyom ni Warren ang kamao niya. Pinipigilang hindi magalit para mahinahon lang ang pag-uusap nilang dalawa. Hindi naman kita binebenta. Tanungin mo lang ang CEO ng VLG kung anong kailangan mong gawin para ibalik nilang partnership sa atin. Pinipilit niyang maging kalmado kahit na gusto niya na magalit sa anak niya dahil minsan lang naman siyang humingi pero hindi pa maibigay ni Lian. Tipid na lang nangumiti si Lian. Hanggang ngayon, wala pa rin kaalam-alam ang pamilya nila na ang taong nilalait nila ay ang taong kailangan nila ngayon. Napatango-tango na lang si Lian. Kung ganon, invite him here. Baka sakaling makapag-usap kaming dalawa. Aniya saka siya tumayo at bahagyang yumuko para magbigay galang pa rin sa kanyang ama. Nagulat naman si Warren sa sinabi ng kanyang anak. Pupunta bang isang Villaferte sa bahay nila kapag inimbitahan niya ito? Napapahilamos na lang si Warren sa mukha niya. Nahihiya siyang akitin ng CEO ng VLG para sa bahay nila ito mag-dinner. Bumalik si Lian sa kwarto niya para makapag-shower. Hinayaan niyang tumulo sa katawan niya ang maligamgam na tubig. Nakatulala lang siyang nakatingin sa pader. Ngayon lang siya madalas magkausap ng kanyang ama. Ngayon lang siya madalas ipatawag dahil may kailangan sila. Mapapansin ba siya kung wala silang kailangan sa kanya? Sa loob ng maraming taong nangungulila siya sa pagmamahal at atensyon ng isang ama. Pero hindi niya yun nakuha. Nasa isang bahay sila pero sa tuwing nagkakasalubong sila, tahimik lang silang pareho. Nilalampasan lang siya ng kanyang ama. Kung hindi niya kaya nakilala si Santino, mangyayari bang lahat ng ito? Mukhang kailangan niya ring pasalamatan si Santino dahil kahit papano ay natutunan niya ng lumaban at tumayo sa sarili niyang mga paa. Halos kalahating oras siyang nakaupo lang habang hinahayaan na dumaloy sa katawan niya ang tubig. Nang matauhan siya ay saka siya naligo. Bumaba na siya ng kwarto niya para kumain pero napansin niya na sa salang pamilya ng kanyang ama at may isang lalaking naka-long sleeve na puti. Hindi niya ito makita dahil nakatalikod naman ito sa kanya. Pansin niyang lahat sila ay tulala at tila ba hindi magawang kausapin ang taong nasa harapan nila. Nang mapansin ni Warren si Lian, ay tinawag niya na ito. Anak, halika dito. Nandito si Mr. Villafarte ngayon. Bakasang kaba sa tinig ng kanyang ama. Napakunot noon naman si Lian. Talaga bang bumalik pa sa bahay nila si Santino pagkatapos niyang makatanggap ng mga masasakit na salita? Lumapit na si Lian sa kanila sa kanya tinignan si Santino. Hindi nila ito masyadong namumukaan dahil masyadong malinis ang mukha ni Santino ngayon kumpara sa nakilala nilang Santino. Seryoso lang na nakatingin si Lian sa kanya at ganun din si Santino. Mukha namang kilala niyo na ang isa't isa. Pangbabasag ni Warren sa katahimikan na lang lahat. Nasa sala rin si Martha at nakikinig lang sa usapan. Did you really call him? Tanong ni Lian sa kanyang ama habang nakay Santino pa rin ang paningin niya. Tatawagan ko pa lang sana siya nang bigla siyang dumating at nagpakilalang si Zephyr Villaferte. Hindi ba't gusto mo siyang makausap? Nandito na siya, anak. Mag-usap na kayong dalawa. Nakangiting wika ni Warren. Tinignan ni Lian ang kanyang ama. Hindi naman ito malumani na magsalita pero ngayon, akala mo kung sinong pinakamabait na ama. Wala naman siyang masabi sa kanyang ama. Lahat ng kailangan ng Lola Elsa niya ay naibibigay naman ito. Pero maliban doon, wala na. Palaging maotoridad ito kung makipag-usap. Palaging seryoso at tila ba palaging galit. Pero ngayon, ibang-iba ng kanyang ama dahil nasa harap nilang isang taong kailangan nila para sa negosyo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lian. Hinampas naman ni Martha si Lian. Ano ka bang bata ka? Hindi mo ba kilala kung sinong nasa harapan mo ngayon? Magbigay galang ka naman. Ano pa bang nirereklamo mo?
Bakit hindi mo pa ibigay ang kailangan ni Mr. Villafuerte? Hindi dahil may kailangan sa'yo si Mr. Villafuerte ay hindi mo na siya rerespetuhin. Pagsusuway ni Marta. Hindi ba at kayo naman ang may kailangan sa kanya? Paano niyo naman nasabing may kailangan sa akin si Mr. Villafuerte? Pagkatapos niyo siyang malaitin at pagsalitaan ng masasakit na salita, akala niyo kung sino na kayong mababait. Sino ba sa atin ang unang binastos at hindi siya ginalang? Lakas loob niyang saad. Napangisi naman si Santino dahil mukhang nagagawa na ni Lia na sagutin ang kanyang pamilya kapag nasa maling katwiran ng mga ito. Nagngingit-ngit naman ang mga ngipin ni Marta dahil siya pang babastos na ngayon ni Lian, lalo na sa harap ni Santino. Ngumiti naman si Warren kay Santino. Iho, pasensya ka na kung gusto mo ay mag-usap na lang tayong dalawa sa office ko para mapag-usapan pa natin ang mga incoming projects. Saad ni Warren pero nakatutok lang ang mga mata ni Santino kay Lian. Pasensya na Mr. Lucero, pero si Lian na kailangan kong makausap. Desidido namang sagot ni Santino. Nabobosesya nila si Santino pero hindi nila maalala kung saan nila ito narinig. Kung nagpunta ka dito para pag-usapan natin ang tungkol sa annulment natin, kakausapin kita. Sagot ni Lian na ikinagulat nilang lahat, lalo na si Warren. Napaawang ang labi niya habang palipat-lipat ang paningin niya sa anak niya. At kay Santino. Anong annulment? Kasal kayong dalawa? Hindi rin makapaniwalang tanong ni Emilia. Dahil alam naman nilang lahat na nagpakasal na si Lian sa ibang lalaki. Lian, iha, ano bang sinasabi mo? Naguguluhan na ring tanong ni Marta. Tinignan na rin nila si Santino, pero diretso lang itong nakatingin kay Lian. Bakit hindi mo sabihin? Bakit hindi ka magpakilala? Baling naman ni Lian kay Santino na kanina patahimik. Napalunok si Warren na tila ba may adina siya sa sinasabi ng anak niya. Tinitigan niya si Santino. Hindi niya ito masyadong mamukhaan pero ang boses nito at ang boses na inuwi ng anak niya sa loob ng pamamahay niya ay iisa. Posible ba talagang si Mr. Villafuerte at si Santino ay iisa? Hindi makapagsalita si Warren dahil tila ba may nakabara sa lalamunan niya. Tumayo na si Santino sa kanya hinawakan sa kamay si Lian. Hindi na makapagsalita si Marta, si Warren at Emilia. Mag-usap tayo. Malumanay na wika ni Santino. Nagawa mo pa talagang bumalik dito pagkatapos kanilang malaitin at bastusin. Kung awa lang ang nararamdaman mo para sa akin, umalis ka na, Santino. Kaya kong sarili ko. Tuluyang bumagsak ang balikat ng pamilya ni Lian sa pangalang narinig nila. Hindi na nila alam kung paano nila haharapin si Santino. Hindi alam ni Warren kung dapat ba siyang maging masaya dahil manugang niya ang CEO ng VLG. O dapat pa siyang kabahan dahil sa maling pagtrato nila dito? What are they talking about? Naguguluhan na tanong ni Emilia sa asawa niya. Natulala naman si Warren at pinagpapawisan ng malamig. Mukhang ang lalaking pinakawalan ni Lian at inuwi niya dito si Zephyr Villafuerte ay iisa. May hinang sagot ni Warren na ikinagulat na rin ni Emilia. I'm Santino Zephyr Villafuerte, asawa ng anak ninyo, Mr. Lucero. Ipagpapaalam ko sanang anak ninyo dahil kailangan naming mag-usap. Seryosong saad ni Santino. Hindi pa man sumasagot si Warren nang hilahin na ni Santino si Lian palabas ng bahay. Ano ang mangyayari ngayon na alam na ng pamilya ni Lian ang tunay na pagkatao ni Santino na minamaliit nila noon? Makumbinsi kaya ni Santino si Lian na huwag silang maghiwalay at mapanatili ang kanilang kasal bilang mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.